Yo, what is up, ladies and gentlemen? Welcome back to our YouTube channel, Gentle One TV. So for today's video, another update naman tayo na about Kalingaps. Also sa mga batang zombies daw. So this video is from Kalingap Diego. So meron itong pamagat na ang revelasyon ng mga batang zombies. K-Rap may nalaman. Kalingap Rap latest of vlog today. Kalingap Rap. So yan yung bibigyan natin ng reaction, man. So yun, before we start, Kalingap Diego. So, ladies and gentlemen, supportahan nyo yan. Also, Kalingap Rab, support nyo rin. Tapos, syempre, ladies and gentlemen, our YouTube channel, Gentle One TV. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's watch this video together. Again, the title of this video, ang revelasyon ng mga batang zombies. K-Rap may nalaman. Kalingap Rab, the latest vlog today. Kalingap Rab. So, ladies and gentlemen, again, Kalingap Diego, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Kuya Wal Santos Matubang, Gentle One TV. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Start. Ng mga batang zombies, Kalingap. Start 0. Ang revelasyon ng mga batang zombies, Kalingap Rab may nalaman. Mga What's that? Kalingap, welcome back sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang ika-4 na bahagi ng serye ni Kalingap Rab tungkol sa mga batang tinawag na zombies. Ang video na may pamagat na bakit kailangan pang humantong sa ganito, maraming nag-aabang ng update sa kwentong ito. So, magandang story to, men, kasi pwedeng maging example din to sa ibang mga tao na parang hindi natin pwedeng husgahan lahat ng tao based sa mga nakikita natin, Kasi halimbawa ganyan, sila, kawawa pala yung pinagdadaanan nila, di ba? Kaya tara at hemayin natin ang nangyari sa episode na ito. Grabe, mga Kalingap, sa puntong ito, makikita natin na ang mga batang ito ay muling binalikan ni Kalingap Rab para matulungan, pero ang masakit dito, tila lumalala ang kanilang sitwasyon. Bakit nga ba ito nangyari? Grabe, hindi talaga sila nagsasalita, Tapos hindi pa pinansin. Ito yung eksenang sobrang nakakaantig. Napansin nyo ba kung gaano sila katahimik at kung paano sila kumilos? Dito natin makikita ang epekto ng matinding paghihirap na dinaranas nila araw-araw. Pero naman sila, marunong naman silang di ba? Halimbawa ganyan, yung mga damit nila, yung buhok nila, di ba? So, meron silang nalalaman din na gawain ng tao. It's just siguro, hindi lang talaga sila nakakapagsalita, di ba? Tanong dito, paano na lang kung hindi sila natulungan? Mas lalo bang lalala ang sitwasyon nila? Nakakalungkot isipin na sa murang edad, ganito na ang kanilang kinakaharap na realidad. Kawawa. Buti na lang nandyan si Kalingap Rab at ang kanyang team. Makikita natin dito kung paano nila sinisikap na mabigyan ng tulong ang mga batang ito, kahit papaano. Sana matulungan din sila na umabot talaga sila sa point na makakapagsalita sila, di ba? Or mamuhay na silang normal talaga ba? Do normal naman yung, hindi sila. Ang gulod ng sabihin na, medyo normal. Something like that. Nagkakaroon sila ng kaunting pag-asa dahil sa mga taong handang tumulong. Napansin ko rin ang reaksyon ng mga tao sa paligid, merong mga naaawa, pero meron din namang tila hindi sigurado kung paano sila dapat tumugon sa sitwasyon. Ano kaya Tama. Yan din yung mahirap kung ikaw mismo bigla ka na lang mag-o-offer ng tulong mo tapos hindi natin alam baka iba yung isipin ng ibang tao, di ba? Pwede ka bang maging masama sa paningin ng iba? Or hindi naman kasi porket nakita mo is na gusto mong tulungan is tutulungan mo na agad. Siyempre need mo ring magtanong or parang mang-disclaimer ba, ganon. dapat nating gawin bilang isang komunidad para matulungan hindi lang sila kundi ang iba pang bata na nasa ganitong kalagayan? Tama. Mga Kalingap, napakasakit isipin na may mga batang ganito ang sitwasyon sa ating bansa. Pero ang mahalaga, may mga taong hindi tumitigil sa pagtulong, tulad ni Kalingap Rab. Ngayon, nasa atin din ang pagkakataon para maging bahagi ng pagbabago. Sa ika-4 na pagpunta Ang tanong, marunong ba silang gumamit ng cellphone? Diba? Kasi binigyan ng cellphone ni Kalingap Rab ay naramdaman niya na unti-unti nang gumagaan ang loob ng mga bata sa kanya. Kilala na nila si Kalingap Rab at kahit papaano ay nakakausap na din sila. Nakita pa nga ni Kalingap Rab na tumawa. Ayan, tumawa na. Ngumiti na. I think good sign yan. Diba? Iba talaga si K-Rab, men. Iba talaga, may pagbabago talaga, Ang isa sa mga batang zombie. Narito ang maikli na video. Oh, si Chris muna. Ano gusto mo sabihin, Chris? Salamat. Salamat po. Salamat pa siya. Babaan mo naman. Babaan mo naman, Chris, yung pagpapasalamat. Or baka mahiyain lang talaga sila, Ayun. Sino ako? Chris.
Si Kuya Rob po. Iyon. Kilala ko. Kilala niya namin. Kilala niya na. Kirap daw. Bangis. Ayun. Sa ibang bahagi nalaman ni Kalingap Rab ang dahilan kung bakit ganito sila katakot sa mga tao na makipagsalamuha. Ito pala ang dahilan. Narito ang revelasyon So, ano ng yan? ina ng mga tinaguriang mga batang zombie. Baka binubuli sila, ano. May mga nagsasabi na parang natroma daw sila. Di kaya totoo yun? Natroma daw Ito, kapareha siya ng mukha nung Chris. Nagwa na siya sa nanay niya. yung mga bata. Hindi. May nakaranasan daw sila na hindi nila makalimutan, ganun. Ay, hindi ang totoo. Yun lang sinabi nyo na nabully sila, yun lang siguro, no? Di ba rin sabi nyo nabully po sila sa school? Nabully na sila. Kasi nga dahil mga tahimik, ganun. Hindi po. Pero dito, hindi naman. Hindi naman. Kaya pala, grabe din pala Kawawa, no? So, sana din, ano, syempre, I think, malabo naman siguro mga anak yung mga nanonood sa atin dito, di ba? I mean, hindi siya anak, mga kaedad nito ba? May nanonood ba sa aking, ano dito, mga teenager? So, comment nga if may nanonood na teenager. So, I think mga more on adults na yung nanonood sa akin dito or mga nanay or mga lolas, ano. So, sana, if ever tayo, meron tayong mga anak, mga kapatid na mga magkasing edad nito, turuan natin sila na, ano, di ba, i-appreciate yung kapwa. Tapos, wag i-bully yung kapwa. Di ba? Turuan natin yung mga batang yan na parang bago natin husgahan yung kapwa natin, isipin muna natin kung ano nga ba yung mga pinagdadaanan nila, ano nga ba yung epekto nito sa kanila. 'Di ba? Kasi halimbawa ganyan, naapektuhan sila dahil binubuli sila. No. Ako, to be honest, ako dati, ako yung binubuli. Like elementary talaga, wala talaga, bully to the max talaga. Binubuli talaga nila ako kasi sobrang itim ko dati. Tinatawag nila akong ano, ita. Aita or yung mga katutubo ba. Tapos grabe yung pagkakulot ko pa dati, 'di ba? I mean, kulot din naman ako ngayon. Kaya nga parang niriban ko siya kasi parang na-curious din ako sa kung ano yung feeling na straight yung buhok ba, 'di ba? So something like that. Ramdam ko talaga yung pakiramdam na binubuli, ano. Like wala talaga akong kawalamin. Entire elementary ko talaga. Bully talaga. Nabubuli talaga ako. Kahit hindi sa school, nabubuli talaga ako. Kahit sa high school, yeah, merong pasundot-sundot. Sa college, wala na. talaga ang dinanas nila kaya ganun na sila katakot sa tao. Buti na lang at hindi talaga Ay, hindi pala. Nabully pala ako nung college. Tinawag ako ng sir ko na ano, Clotty, kasi sobrang itim ko pa rin. Yung kalaban ni Manny Pacquiao, si Clotty. Di ba? Yeah, tinawag akong Clotty, anak ng teteng, ano. My goodness, hiyang-hiya ako dati. Grabe mang bully yung tao sa akin. Sa kulay ko talaga sila nakapokus eh. sila sinukuan ni Kalingap Rab. Abangan natin sa susunod na video. Isasama sila ni Kalingap Rab na mamasyal sa SM at kakain doon para ma-experience naman nila ang ganun na makaharap sa maraming tao. Fist bump. Anong masasabi nyo sa video na ito? Ano ang pwede nating gawin para makatulong sa mga batang tulad nila? Comment I think support to Kalingap. nyo sa baba ang inyong mga opinyon at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa ang makaalam. Maraming salamat sa inyong panunood. Mga Kalingap, huwag kalimutang So that's it, ladies and gentlemen. So again, this video is from Kalingap Diego. So support niya yan. Also, Kalingap Rab support niya rin. Siyempre, ladies and gentlemen, our YouTube channel, Gentle One TV. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Kita nyo naman yun. Ayan pala yun yung mga batang zombies di umano-ano. Which is, nakakalungkot siya kasi produkto pala yung mga taong to ng bullying. Diba? Which is, ako mismo, myself, ramdam na ramdam ko yun. Yung bullying na ano kasi nabubuli talaga ako dati, men. Mahirap ay paano ba siya may paliwanag? Alam niyo yung tipo, men, na parang hindi mo na gusto na pumunta ng school, 'di ba? Parang ayaw mo nang pumunta ng school kasi bubulihin ka lang din, 'di ba? Wala kang voice kasi ang lalaking tao pa yung nang bubuli sa 'di ba? So, parang ganun, 'di ba? Umabot pa nga sa punto min na ano, may mga nambubuli sa akin na mga bata. Actually, pwede ko silang palagan kasi bata pa sila sa akin eh. Like, siguro, ano ba,
Hindi ko maano eh. Basta mga siguro kalahati ng edad ko. So it means bata talaga. Pero nagagawa pa rin nila akong i-bully kasi yung mga kuyas nila. Mga bully ko rin yun eh. Di ba? Ako din yung binubully. So alam niyo yung untouchable pa rin sila kasi takot ka nga sa kuya nila kasi sila yung nambubully sa'yo, di ba? So mahirap yung ganun min na parang wala kang kalaban-laban ba. Pero ngayon medyo ano na tayo, medyo reasoning na tayo. If ever may mga tao na parang kusa or randomly na lang nambabastos, parang ano talaga, nire-rebuttan ko talaga sila, no? Like, kinukorek ko lang din naman in a professional way na parang, kunyari, may sabihin sila sa akin, hindi ko nagustuhan. Parang irerekta ko na, ay, hindi tama yan o something like that. So, parang may boses na tayo ngayon, pero dati talaga wala. So, ramdam na ramdam ko itong mga ganitong mga bata no, na walang boses, di ba? Nabubuli lang sa itsura, sa kulay. Kulay talaga, men. Grabe talaga. Yung kulay ko talaga dati, yung ano. I think ako medyo maitim pa rin naman ako ngayon. Pero hindi lang siya halata kasi I don't know baka sa camera, no? Sa lightings din. Pero maitim ako sa ano, men. Maitim ako sa totoong buhay. Sinasabi ko sa inyo. Di ba? So, yeah. Ramdam na ramdam ko to. Umabot pa nga sa point dati na parang sabi ko sa sarili ko ba, sana matsugi na yung mga bullying yan. Di ba? Ganyan kagalit. Di ba? Alam niyo yung mental health. Pero dati, men, ako as a tao, kahit na binubuli ako, hindi ako nagsusumbong sa parents ko. Ewan ko kung bakit. Sadyang, ano ba, matibay lang talaga ako dati. Ngayon kasi yung mga kabataan ngayon, kapag ka binubuli mo yan, sobrang sensitive na kasi sila eh. Yung iba, nagchuchugi na, 'di ba? Kinukuha nila yung mga sarili ng buhay, which is so sad. Yung iba naman na no voice talaga hanggang sa, umabot din sa punto na natsugi na din sila ng mga nambubuli sa kanila. Grabe na yung mga pasa, grabe na yung mga pasakit. Yung iba kumantong sa depression, 'di ba? Yung iba napunta sa addiction. So, marami siyang factor, yung bullying talaga. Kaya ako ramdam ko talaga 'tong mga batang 'to eh. Ay nako, sana wala ng bully ano, or sana i-implement talaga ng school na bawal mag-bully, 'di ba? Parusahan talaga yung mga batang nambubully, 'di ba? So I think hanggang dito na lang muna, ladies and gentlemen. So kayo, comment down below na lang kayo kung kayo nung bata, kayo ba yung bully or kayo yung nambubully? Comment down your experiences sa baba and then pag-usapan natin yan sa comment section. So that's it. That's it. That's it, ladies and gentlemen. Thank you so much for watching Gentle One TV's. Like, comment, share, subscribe.